Blessed day to all of us. Nakakagalak na makita at makasama kayong lahat. First of all, nagpapasalamat ako sa ating Diyos na buhay sa isang pribilehyo na makapagbahagi ulit ng kanyang mga salita. Secondly is nagpapasalamat din ako sa Quote Church, Church of the Apostolic Truth na ating ka-joint fellowship ngayon. Thirdly, nagpapasalamat din ako sa JCL Church, Jesus Christ, the Liberator, kung saan ako nagpapastor. And lastly, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga visitors and to the pastors na nandito ngayon. Ang aking ibabahagi sa inyo ngayon ay pinamagatan kong March Forward. At ang ating main text ay mababasa sa Exodus chapter 14 verses 1 through 15. Pero babasahin ko lang is verses 13 to 15 kasi dadaanan naman natin lahat yung mga talata mamaya. Okay? Sabi dito, Moses spoke to the people, "Don't be afraid. Stand firm and watch God do His work of salvation for you today. Take a good look at the Egyptians today, for you're never going to see them again. God will fight the battle for you. Amen. And you keep your mouths shut." God said to Moses, "Why are you crying out to me? Speak to the Israelites, order them to get moving." My request to all of you to stand up and let us pray. Lord God, we thank you for this day. Sa bawat isa na ginamit mo upang maisagawa ang gawain ito, Panginoong Diyos. Hinihiling ko, Panginoon, na ikaw po ang siyang maitaas. Ikaw po ang siyang humipo, mangusap sa bawat puso na nandito sa pamamagitan ng iyong banal na salita. And hinihiling ko rin po ang gabay ng iyong banal na Espiritu upang pawang katotohanan ang siyang mamumutawi sa aking bibig. Lahat ng gawa ng kaaway, in the name of Jesus, ang gawa ng kaaway hindi makapananaig sa labas at sa loob ng room na ito. At sa aming pagpapatuloy, Panginoon Diyos, lahat ng ito itinadalangin namin sa iyong pugtong na anak na aming Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Start natin tayo mga. Na-observe ko lang kanina mga kapatid, bago tayo pumunta dito is nakabihis tayo ng maayos. Ang gaganda, gagwapo ng bawat isa. Amen. Pero nung pagdating na ng praise and worship, nag-iiyakan ang bawat isa. Yung maayos na damit, nagulok. Di ba yung pag tinitigaw mo yung umiiyak na tao, hindi maganda tignan. Pero ang kagandahan mga kapatid, napapurihan natin ang Diyos. Amen. Ito po isang worshiper. Amen. Amen. Praise God. Sabi doon, order them to get moving. In other words, march forward. Move forward to keep moving. Ano ang naiintindihan natin sa marching forward? Marching forward even when there seems to be no way. Marching forward kahit na parang wala nang ibang paraan. Amen. Amen? Most of the time ay naniniwala tayo na ang Diyos ang may control o ang may akda sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na kapag ang lahat ay nangyayari sa gusto nating paraan o kung pabor sa atin. Halimbawa, kapag mayroon tayong good health, mayroon tayong magandang trabaho, kapag masayang pamilya at nag-aaral ng mabuti ang mga anak, o kung payapa at kung maayos ang lahat, we know that God is on the throne. Amen. Palagi ko yung naririnig sa kapwa nating mga Kristiyano that God is on the throne. Meaning, God is still in control. Amen? Na gumagabay sa ating mga hakbang. At dahil dyan, pinupuri natin ng gusto ang Diyos. Baka may sinisigaw pa natin that life is good. Amen. This is life. Ang ganda-ganda. Ang saya-saya ng buhay. Alam niyo kung bakit life is good? Hindi dahil maayos ang lahat. Hindi dahil walang mga problema,
life is good because God is so good. Amen. Amen. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay hindi ibig sabihin na exempted tayo sa mga difficulties in life at sa mga hadlang sa ating dinaraanan. Minsan, sa mga hindi magagandang pagkakataon, ay madaling isipin, Diyos, nasaan ka? Bakit mo pinahintulutan na mangyari ito sa akin o sa amin? Tandaan, ang Diyos na may kontrol sa ating masasayang panahon ay parehong Diyos ang may kontrol lalo na sa ating hindi magaganda na panahon. Amen? It's the same God who is in control of all. It's the same God who is sitting on the throne. Yes. Praise God. Amen. Ngayon, siguro iniisip mo na mali ang lahat sa buhay mo at sinimulan mo ang isang bagay ng masikasik. Kung baga, ginawa mo ng lahat ng makakaya mo at na-realize mo, wala nang susunod na paraan o wala nang ibang paraan. Dumating ka na sa punto na hanggang doon na lang. Kaya ngayon mga kapatid, sa tulong ng paksang ito, ay tignan natin kung paano tayo magpapatuloy to march forward, to move forward, to keep moving kapag tila wala nang ibang paraan. Amen. Mga kapatid, bago tayo dumako sa ating main text ng Exodus chapter 14, samahan muna ninyo ako sa paglalakbay. Bibigyan ko muna kayo ng background bago tayo makarating sa Exodus chapter 14. Ang mga Israelita ay nasa pagkaalipin sa Ehipto ng 430 years at napakahabang panahon yan. Nagpadala ang Diyos ng 9 plagues o 9 na salot sa Egypt upang pakawalan ang mga Israelita. Ngunit, pinatigas ni Paraon ang kanyang puso. Pero sa wakas, ang Diyos ay magpapadala ng isang tiyak na salot na magre-resulta sa pagpapalaya ng mga Israelita. Napakagandang gabi noon sa lupain ng Ehipto. Ang bawat sambahayan ng mga Israelita ay kumuha ng isang taong gulang na lalaking tupa na walang kapintasan. Ibig sabihin, kumpleto ang parte ng katawan at walang anuman na sakit. At inalagaan nila ang mga ito ng mabuti sa nakalipas na 4 na araw. Sa takip silim, ang mga lalaki mula sa bawat bahay ay kukunin ang dugo ng tupa at ilalagay sa mga gilid o taas ng kanilang pintuan ng mga hating gabi na. Abala ang mga sambahayan ni Israel sa pag-iihaw ng tupa habang ang Panginoon ay naglalakbay sa lupain. Ang mga bahay na may dugo sa kanilang pintuan ay naligtas o nilampasan ng Diyos sapagkat ito ang magsisilbing tanda ng mga Israelita. Ngunit, pinuksan ng Panginoon ang mga panganay ng bawat Ehipto, kabilang ang oldest son ni Paraon. Maaari niyong basahin yan sa Exodus chapter 12 ng buo. Tandaan mga kapatid, mayroon tayong Diyos na nagpapatupad ng paghatol on behalf of His people. At kabilang din tayo dahil tayo rin ay mga tao ng Diyos. Amen. The Bible says in Psalms chapter 68 verse 1, it says, "Let God arise, let His enemies be scattered." Ngayon ay maaaring inaatake ka ng kaaway or the devil at inaapi ng iba, ngunit nais kong malaman mo, sinasabi ngayon ito sa iyo ng Diyos na mananatiling kalmado, stay calm at magtiwala sa Kanya. Ang Diyos ay titindig para sa Kanyang bayan. At kapag ang Diyos ay tumindig, ay siguradong ipapatupad niya ang Kanyang paghatol katulad ng ginawa niya sa mga Ehipto na umalipin sa Kanyang bayan na Israelita. Ganon din sa atin mga kapatid na mga tao ng Diyos, mga tunay na Kristiyano. Siya'y titindig para sa atin kung anuman
o sino man ang umaalipin sa atin sa kanyang takdang panahon. Amen? Amen. Kaya ng gabing yan ay nagkaroon ng malakas na panaghoy o pag-iyak sa lupain ng Ehipto, sapagkat walang bahay na walang namatay, kabilang ang panganay na anak ni Paraon. Kaya ang ginawa ni Paraon ay pinatawag niya sina Moses at Aaron ng gabing yun. Ano sabi niya? Maghanda kayo. Umalis na kayo sa gitna ng aking bayan. Kayo at ang mga anak ni Israelita. Kung baga pinapalaya na sila ni Paraon dahil natatakot sila sa kanilang Diyos. At hindi lang yan, ibinigay pa ng mga Ehipto ang anumang hingin ng mga Israelita. At pinapadali na silang umalis na kasi natatakot itong mga Ehipto na baka pati sila ay mamamatay din. Kaya ang ginawa nila, pinakawalan nila ang mga Israelita. Remember mga kapatid, sa lahat ng mga taon na iyon ay pinahirapan ng mga Ehipto ang mga Israelita. Si Paraon at ang Ehipto ay nakinabang ng gusto sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng mga Israelita, at ang hirap dyan ay hindi sila binayaran ng maayos. Hindi lang yun, hindi pa sila trinado ng maayos. Kung tayo kaya yun, siguro isang buwan pa lang na walang sahod, ang hirap-hirap na. Kasi may mga pamilya tayo naghihintay. Malamang na ang mga Israelita ay walang perang naipon. Praise God! Nakarelate ata yung iba sa sahod Hindi ko sinasadya na pati sa ipon. Praise God, no? Buhay OFW. Ang naipon, resibo. Malamang na ang mga Israelita ay walang perang naipon. At maraming mga nasayang na panahon, at napakahabang panahon yan. 430 years mga kapatid. Ngunit ngayon ay panahon na ng pagbabayad ng mga Ehipto. It's payback time. Amen. Kaya't sinamsam, ano yung other term ng sinamsam? Ninakawan ng mga Israelita ang mga Ehipto. Dahil sa kanilang takot ay ibinigay nila ang gusto ng mga Israelita, pagkain man yan, mga ginto, alas man yan, mga alagang hayop, damit, at pera. Remember this mga kapatid, God has a payback time. Amen. Amen. Maaari ang ilan sa atin dito ay nakakaranas ng pang-aabuso by family and friends. O baka hindi ka pinapahalagahan ng mga taong pinaglaanan mo ng iyong buhay. Maaring hindi ka ginagalang. Maaring tinatrato ka ng masama. Maaring kinukuha ng iba ang pabor ng Diyos na para sa iyo. Maaring the devil steals your joy. Marahil hanggang ngayon, maraming mga tao na may utang sa iyo na hindi ka binabayaran. At itong pera na ito, mga kapatid, ay pinaghirapan natin. O marahil, naghihintay ka ng promotion at napakahabang panahon ng pag-aantay mo, ngunit wala pa rin. Nagtatrabaho ka naman ng maayos. Ito ang nais kong malaman nyo mga kapatid. Nais kong sabihin sa iyo na ang ating mga pagpapala ay nakasalalay lamang sa ating Diyos. Amen. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Kahit ng mga tao ay hindi ka tinuring na maayos at hindi gumagalang sa iyo, kahit na hindi ka binayaran ng mga tao tinulungan mo noong nangangailangan sila ng tulong, remember this mga kapatid, God has a payback time. There is restoration from God. There is restoration from God. Kaya huwag mag-alala. Ibabalik sa iyo ito ng Diyos. Amen? Lahat ng kawalan, nanakaw, at ipinagkait sa iyo ng higit sa ating iniisip o hinihiling. Somebody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Ganyan ang ating Diyos. So, sorpresahin ka na lang bigla. Amen?
maghintay para sa kanyang appointed time. Panahon na ng pagbabayad ng mga Ehipto sa mga ginawa nila sa mga Israelita. Praise God. One thing I want you to understand is that as the people of God were moving out of Egypt, God moved out with them. Therefore, as we march forward, children of God, I want you to know God is with us. Amen. Sabihin mo natin sa katabi mo, anak ka ng Diyos. 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 Anak Praise ka ng God. Diyos. In Exodus chapter 12, verse 41, it says, "And it came to pass at the end of the 430 years, on that very same day, it came to pass that all the armies of the Lord went out from the land of Egypt." Sa hinabahabang panahon na inalipin at pinahirapan ng mga Ehipto ang mga Israelita, ay sa wakas mayroong kalayaan, panibagong pag-asa, mas mabuting pasimula, mayroong restoration, at ito na ang pinakaantay ng mga Israelita na breakthrough sa kanilang buhay. Amen? Amen. Ang sarap-sarap kapag tayo ay inalipin ng mahabang panahon at tayo ay malaya na dito. Amen. Kaya mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, gaano man yan katagal o kaiksi, tandaan mo, mayroon at mayroon gagawin ng Diyos para sa iyo. Amen. Higit pa sa iyong iniisip o hinihiling sa Kanya. Basta maging faithful lamang tayo sa Panginoon. Amen. Darating yung time na yung mga pinagdadaanan natin, it will turn to our living testimonies how great is God is. Verse 1. Exodus chapter 3 verses 7 to 8. The Lord said, "I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue from the hand of the Egyptians." Sinamahan ng Diyos ang mga Israelita na kanyang bayan nang lumabas sila sa Ehipto. At patuloy niya silang sinasamahan sa kanilang paglalakbay. Brothers and sisters, ang Diyos ay sinasamahan din tayo kapag tayo ay nagturusa. Hindi lang ito in good times. Kapag tayo ay pinanghihinaan ng loob. At kapag tayo ay nalulungkot. Kung ma-realize mo man o hindi, kung ang Diyos ay sinasamahan niya tayo, ibig sabihin simula pa lang sa ating bahay, hanggang sa ating paglabas ay kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya kahit sa loob ng lugar na ito, kasama natin ang Diyos. God is here. God is with us in this room. Praise God. Kung ano man ang dahilan ng pagpunta mo rito mga kapatid, ano man ang nilalaman na yung puso, alam at nakikita yan ng Diyos na nandito ngayon. Amen. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ngayon, simula na sila sa kanilang paglalakbay. Palabas na sila sa Ehipto. Ang Diyos ay kumikilos kasama nila. Sila ay patungo sa lupang pangako o promised land. Maganda ang simula nila. Ang mga Israelita ay napakasaya, nagagalak, umaawit, wala nang hirap sa trabaho, at puro papuri na lang sa Diyos. At natutuwa din sila kay Moses. Praise God, natutuwa sila kay Moses ngayon, no? Mamaya sisisihin nila si Moses, eh. Ngayon, kung mapapansin ninyo mga kapatid, naglakbay sila mula sa Goshen, hanggang Rameses, hanggang Sukkot. Anong laking kagalakan ang malayang lumakad sa kanilang pangako? Hindi tulad doon, nung nasa Ehipto sila, na kontrolado yung kanilang galaw at puros trabaho. Ngunit sa kanilang paglalakbay ay nagkaroon ng pagtigil o break sa daan.
Exodus chapter 13 verse 17. When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country. Though that was shorter, for God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. Gustong patayin ng mga Philistine ang mga Israelita. Kaya, anong ginawa ng Diyos? Pinadaan sila sa ibang daan. Kung sa Philistine sila dadaan, doon sana is mas shorter ang paglalakbay. Pero ang ginawa ng Diyos, pinadaan sila sa mas mahabang ruta. Dahil ayaw niya na itong mga Israelita na makaharap ng gulo ay babalik sila sa Ehipto. Nakarating na ba kayo sa isang sitwasyon kung saan nasimulan mo ang isang bagay na may kasigasigan, na may kasiyahan, ngunit napapansin mo ay tila tumatagal ito sa mahabang panahon kaysa sa ating inaasahan? Marahil ay nagsimula ka na sa iyong pag-aaral, sa isang magandang trabaho, negosyo, paglilingkod sa Diyos, pag-aasawa, na lahat ay nagtitiwala ka sa Diyos. Ngunit wala talagang nag-work out, walang development, walang progress, parang walang pag-usad ang mga bagay sa buhay. Dito pinigilan ng Diyos ang pagsulong sa paglakbay ng mga Israelita. Hindi nila maintindihan kung bakit pinangungunahan sila ng Diyos sa mas mahabang ruta, meron namang shortcut. Pinigilan sila ng Diyos sa kanilang gustong landas dahil ayaw ng Diyos na makipaglaban sila. Mga kapatid, makikita natin dito that God is omniscient. What is omniscient? All-knowing God. Amen? Alam niya ang lahat. At kung minsan kapag nakita ng Diyos ang panganib at mga labanan sa unahan natin, maaari niyang pigilan ang ating mga gusto. Kaya magpasalamat pa rin tayo sa Diyos minsan kung bakit hindi nangyayari ang mga gusto natin sa buhay. We thank God pa rin sa mga closed doors dahil mas alam niya ang nakakabuti para sa atin. At sigurado, yun ang pinakamabuti para sa iyo, para sa akin, mga kapatid. Praise God. Madalas, ang gusto natin shortcut. Madalas, ang gusto natin hindi tayo nag-i-effort. Hindi nahihirapan. O hindi nagsasakripisyo. Katulad ng mga Israelita, may mas shortcut sana na daan, less effort, less time, pero pinigilan ito ng Diyos. Ayaw iyon ng Diyos. Dahil maaari silang mapahamak, mamatay, o di kaya'y babalik na naman sa Egypt sa pagkaalipin. At ayaw ng Diyos na mangyari na naman ito sa kanyang bayan o sa kanyang mga tao. Kaya, ang laging tinitignan ng Diyos, mga kapatid, ay ang ikabubuti ng kanyang bayan. At ganoon din sa atin na kanyang mga anak. We must know what God wants for us. Amen. Dapat natin maunawaan na may ilang mga labanan o battle na nais ng Diyos na labanan natin o harapin. Ngunit may iba pang mga labanan o battle na nais ng Diyos na iwasan natin. Hindi yung sige-sige lang o kayong bahala na gang. Bilang mga mananampalataya, kailangan nating maging maingat sa bawat landas na ating tatahakin. Alam nyo, nakakita ko ng mga taong sadyang sumasalungat sa godly advice sa larangan ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. At mga taong minsan, inilalagay sila ng Diyos sa isang magandang lugar, isang magandang trabaho, at bigla na lang silang nagbago ng ruta o ng landas nang walang maka-Diyos na plano. Mga kapatid, kung wala ang Diyos sa pagkilos na yun, tiyak na mahaharap tayo sa pagkatalo at pagkabigulang. Right. Maaaring ang ilan sa atin dito ay nakikipaglaban sa mga hindi kinakailangang labanan. Dahil ito'y pinapaiwas ng Diyos sa atin. Pinipigilan tayo ng Diyos sa pagpapatuloy at paglakad nito. Pero minsan,
Ang nangyayari ay humahantong sa ating pagre-rebelde. Kaya marami ang mga napapagod o sumusuko na lang sa buhay and wounded in life's battles. Kaya ang mabuting gawin kung nandoon tayo sa ganyang punto sa buhay is to repent to God. Amen. Amen. Cry out to Him at sabihin sa Kanya, Panginoon, hindi na ako muling lalayo sa iyong landas. Amen. Praise God. Amen. At sigurado, siya ay magpapakita ng awa at ililigtas ka mula sa mga maling labanan. Maaaring ang ilan sa atin dito ay nahaharap sa ilang malalaking desisyon. Pag-isipan mong mabuti, kapatid. At tignan kung talagang pinangungunahan ka ng Diyos. At kung pinangungunahan ka ng Diyos, tiyak na meron siyang tagumpay na ibibigay sa iyo. Okay, papasok na po tayo sa ating main text ng Exodus chapter 14. Bali dito sa part na ito, may clip. Sabi doon sa Exodus chapter 14 verses 1 to 2, Then the Lord said to Moses, Tell the Israelites to turn back and encamp near Pi-hahiroth, between Migdol and the sea. They are to encamp by the sea, directly opposite Baal Zephon. Ngayon, ang mga anak ni Israel ay hindi lamang sinabihan ng Diyos na dumaan sa mas mahabang ruta. Ngunit sinabihan din sila ng Diyos na umatras at bumalik sa parehong direksyon na kanilang nilakbay. Na-imagine nyo yun, mga kapatid? Halimbawa, may shortcut naman, pero sinabihan ka na dumaan ka sa mas mahabang ruta. Then nung malayo-layo ng nakbay mo, pinapabalik ka. Kahit pa oras o days na ang nilakbay mo, ay pinapabalik ka. Kahit pa siguro sa sakyan, ang gamit mo ay mainis ka. Lalo na noon talagang alay lakad sa isang delikado, mainit at mabuhanging daan. Hindi ba nakakairita sa paulit-ulit na dumaan sa parehong ruta? Lalo na kapag pupunta ka sa isang destinasyon at kapag mas matagal makarating sa ating destinasyon, ito ay nakakainip. Makinig mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagmamadali tulad ng karamihan sa atin. Ang gusto natin ora-orada. Pero ang ating Diyos, hindi ganun. Be patience, iniiwas niya tayo sa maling landasin o sa maling labanan, mga kapatid. Kahit na gusto ng Diyos na bumalik ang mga Israelita sa parehong direksyon na kanilang nilakbay na, God is still in absolute control. Ang plano ng Diyos ay hindi palaging logical sa pangunawa ng tao. Inuulit ko, ang plano ng Diyos ay hindi palaging logical sa pangunawa ng tao. Halimbawa, sa ating pangunawa, maaaring mabagal, nakakainip, meron namang easy way. Parang feeling natin mas okay ang iniisip at diskarte natin, kaya tayo nang kikilos at iniisip natin na matutuwa na si Lord. Pero hindi lagi ganon, mga kapatid. Katulad nitong mga Israelita, ang iniisip nila ay lumalayo na sila mula sa pagkailipin at malayo na sila doon. Pero bakit? Sabi ng Diyos sa kanila, turn back. Ano po yung other term ng turn back? Return. Example lang to, maalala ko tuloy nung first time kaming sunduin ni Pastor Alan sa bahay. Kaya kung maalala mo, Pastor Alan, nakailang U-turn tayo? 2. Kasi hindi pa siya familiar sa daan sa Damang. And busy rin kami nag-uusap kasi imbes na i-guide ko siya sa daan, nag-uusap kami, nakadalawang U-turn po si Pastor Alan. Alam niyo kapag nag-U-turn ka kasi, mas mapapalayo ka. And then babalik ka na naman. Pero nakita ko yung patience ni Pastor Alan, nakangiti pa rin. Siguro kung nainis siya that time, wala nang blood fellowship. Praise the Lord! Praise God. Kung maingat natin titignan ang mga daan ng Diyos dito sa ating mga talatang pinag-uusapan,
Alam nyo, sobrang talino ng Diyos. Praise God. Amen. Dahil ang resulta ng U-turn na ito ay iisipin ni Paraon na ang mga Israelita ay gumagala ng walang patutunguhan sa lupain. Kinulong sila ng ilang, anong sabi doon sa Exodus chapter 14, verses 3 to 4? It says, Pharaoh will think the Israelites are wandering around the land in confusion, hemmed in by the desert, and I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them, but I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army, and the Egyptians will know that I am the Lord. So, the Israelites did this. Ibig sabihin, gumamit ng Panginoon ng kakaibang taktik para linlangin si Paraon sa pag-iisip na ang mga Israelita ay nalilito, nag-aalala, natatakot, at bilang resulta ay madali niya silang mabihag na muli ng walang kalaban-laban. At dahil dyan sa iniisip ni Paraon, ay nagkaroon siya ng motivation na sundan sila. Sa maikling panahon, ay ilalagay sila ng Diyos sa harap ng Red Sea na may mga bundok sa magkabilang panig sa ilang. Mga kapatid, kailangan nating maunawaan na sila ay dinala sa lugar na ito, itong mga Israelita, hindi dahil sa kanilang sariling kagustuhan o kay Moses. Desisyon ito ng Diyos. Itong lagi nating tandaan, mga kapatid. Kung dinala sila ng Diyos doon, may paraan ang Diyos sa sitwasyon na yun. Amen. Amen? Yes. Siguro sa ngayon, baka may mga katanungan tayo, mga kapatid. Bakit hinayaan ng Diyos na habulin muli ng mga Ehipsyo, mga Israelita? Sa ating personal na buhay, bakit pinahihintulutan ng Diyos si Satanas na dating umalipin sa atin na salakayin tayo ng paulit-ulit? Bakit? Marahil ay inaatake ka sa iyong trabaho, sa iyong karir, negosyo, pamilya, kaibigan, at relasyon sa kapatiran. Alam mo ba kung bakit ka pinahihintulutan, abihin ng diablo? Ano ulit ang sinasabi sa verse 4 ng ating main text? Sabi doon, and I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them, but I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army, and the Egyptians will know that I am the Lord. Hinayaan ng Diyos ang problema o trial sa ating buhay, mga kapatid, upang makita o makilala ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan natin. Na mayroon tayong Diyos na buhay, na totoong-totoo, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat-lahat, na kayang-kaya niyang baguhin kahit sino o ano ka pa dati. Nais ng Diyos, nais ng Diyos na ang kanyang pangalan ay madakila, maitaas sa pamamagitan ng ating mga sitwasyon. Hinayaan ng Diyos ang mga Ehipsyo na habulin ulit ang mga Israelita matapos silang pakawalan. Dahil anong sabi niya? So that the Egyptians will know that I am the Lord. Amen. Praise God. Amen. Remember this, mga kapatid. God's ways are always made in advance. And He only wants us to march forward. Amen. Inuulit ko, mga kapatid, God's ways are always made in advance. And He only wants us to march forward. To move forward. To keep moving. Amen. Alam nyo, hindi nagtaka ang Diyos nang hinabol ng hukbo ni Paraon ang mga Israelita dahil iyon ang plano ng Diyos. Hindi rin nagtaka ang Diyos sa ating kalagayan ngayon, kung anuman ang pinagdadaanan mo o kalagayan mo ngayon. Iyan mismo ang nais ng Diyos na mangyari. Maaaring ikaw ngayon ay nasa sitwasyon na hindi makagalaw, frustrated, unmotivated, hindi mo alam kung anong gagawin. Unawain na ito ang plano ng Diyos sa iyong buhay. At tandaan, kapag dinala ka niya sa kanyang sitwasyon, mga kapatid, He will lead you out of that situation. Yes. Praise God, Amen. kahit anong pa man yan, mga kapatid. Kung nasaan ka ngayon, ay nakaplano na yan sa Diyos. Amen. Your dead ends
are God's plan to show His glory. Marahil ang tingin na ng iba sa'yo ay wala ka ng pag-asa, wala ng pagbabago, wala ng kagalakan sa buhay at sa paglilingkod. Wala na, hanggang dyan ka na lang. Malala ng sakit mo. Pero ang plano pa rin ng Diyos ang dapat masunod. Ang siyang mangingibabaw sa ating buhay na dapat ma-display, na dapat makita ng mga tao. Praise God. Dahil sabi ko kanina, if you trust God, He will lead you out of that situation. Tignan natin ang mga Israelita. Nabigo sila na maunawaan ang plano ng Diyos. Exodus chapter 14 verses 10 to 12, it says, as Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, leave us alone? Let us serve the Egyptians. It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. Nagre-reklamo na sila kay Moses. Nagkaroon na sila ng takot ng harapin o nang makita nila ang mga pangyarihang hugpo ng mga Egypto na papunta sa kanila. Nawawalan na sila ng pagtitiwala sa Diyos dahil sa kanilang situation. Minsan, ganun din ang tao. Man fails to understand God's ways. Ano sinasabi sa Isaiah chapter 55, verses 8 to 9? It says, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens higher than the earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts than your thoughts. Kaya mga kapatid, ipagkatiwala natin sa Diyos ang mga labanan sa ating buhay na hindi natin kayang harapin o hindi natin dapat labanan. Dahil yan ang nais ng Diyos, ang magtiwala lamang sa Kanya. Amen. 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 What to do when you hit a dead end? Inulit ko, what to do when you hit a dead end? Ano ang gagawin natin kapag nakarating ka sa punto ng buhay na wala ng ibang paraan o katapusan na? It is very natural that when we hit a dead end in life, people see the end of the road. Kaya nga, may mga tao na nagpapakamatay, sumusuko sa buhay, nadidepress, give up on church, at iba pa. Sa puntong ito ay kamatayan ang nakikita ng mga Israelita noong makita nila ang mga Egyptyo na papunta sa kanila. Exodus chapter 14 verses 11 to 12. They said to Moses, was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us? Sinisisi nila si Moses by bringing us out of Egypt. Didn't we say to you in Egypt, leave us alone? Let us serve the Egyptians. It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. Siguro, kung may lubid lang ang ilan sa mga Israelita, nagdikti na sila. Unawain ng gusto ang ating sitwasyon, mga kapatid. When you reach a dead end, ipagkatiwala ang ating sitwasyon sa Diyos. Our ends are God's beginnings. Akala natin doon na nagtatapos ang lahat. Pero para sa Diyos ay umpisa pa lang ito ng ating victory o breakthrough in life. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Tingnan ang response o pananaw ni Moses sa mga Israelita. Exodus chapter 14 verses 13 to 14. It says, Moses spoke to the people, don't be afraid. Stand firm. Watch God to do His work of salvation for you today. Amen. Take a good look at the Egyptians today, for you're never going to see them again. God will fight the battle for you, and you keep your mouths shut. The man of God said, Moses,
Do not be afraid. Stand firm. Be still. Sa Tagalog, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo. Manahimik o sa ibang salin, manatili kayo. At ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Dahil alam niyang kasama nila ang Diyos. That's the power if you believe, if you put your trust in the Lord, if you understand that God is with us. Praise God. Okay, balikan ulit natin yung three statements of Moses dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Una, sinasabi niya sa mga Israelita na takot at kamatayan na ang nakikita nila nang paparating na ang mga Ehipsyo sa kanila. Sabi niya sa kanila, do not be afraid. March forward. Ang pinapabot din ng mensahe sa atin, when we reach the dead end, do not be afraid. March forward. Alam ko lahat tayo ay may mga bagay na kinakatakutan din. Hindi natin alam kung paano hahanto ang lahat. Pero sa mga sandaling ito, mga kapatid, sinasabi sa atin ng Diyos, huwag matakot, kundi magpatuloy. Praise God. Pangalawa, sa three statements ni Moses sa kanyang pananampalataya sa Diyos. When we are faced with a dead-end situation, nagkakaroon tayo ng pabago-bago na pag-isip. Kaya sinusubukan natin gumawa ng isang bagay ng madalian. Sinasabi sa atin ng Diyos na maging matatag. Stand firm in the faith. March forward. Praise God. Pangatlo, when you are facing a dead end, laging tandaan, ang laban na ito ay hindi mo laban, kundi laban ito ng Diyos. Anong sabi niya sa verse 14? God will fight the battle for you. Amen! Amen! Sabi doon, huwag magre-reklamo sa ibang mga tao na madalas natin ginagawa. At sa Diyos, ilagak ang buong pagtitiwala sa Diyos at antayin ang pagliligtas niya sa ating mga sitwasyon. But be still, be patient, then march forward. Amen. Praise God. Praise God. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, Exodus chapter 14 verse 15. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Sinasabi ng Diyos kay Moses, alam kong may malaking pananampalataya ka, ngunit iyon lamang ay hindi sapat. Put your faith into action. March forward. Move forward. Keep moving. God is speaking action. Move forward. You need faith as well as action to have a breakthrough in life. Praise God. Inaasahan ng Diyos na gagamitin ni Moses ang anointing, ang kanyang tungkod-orad. Ngunit nang makita ng Diyos na hindi ito ginagamit ni Moses, sabi niya, gamitin niya ito at magpatuloy. Kapag naharap tayo sa mga sitwasyong tulad nito, put your faith into action, mga kapatid. Alam natin ang kwento. Hinati ng Diyos ang Red Sea at lumakad ang mga Israelita sa tuyong lupa. Ngunit ginamit din ng Diyos ang parehong tubig para wasakin ang lahat ng hukbo ng mga Ehipto. Yes. Brothers and sisters, march forward in faith. Amen. Kapag napagpasyahan natin, huwag matakot. Matindigan ng matatag at manatili sa presensya ng Diyos. Know what? God turns our dead-end situations into great highways. Praise God. And God uses the same situation to destroy the enemy once for all. Praise God. Biruin mo, yung dead-end road mo, gagawin ng Diyos na great highways. Ganyan ang ating Diyos. Lagi siyang may solution sa ating mga sitwasyon. Praise God. Nais ng Diyos na lutasin ang ating mga problema ngayon. At hindi na natin ito makikita pang muli. But
God is saying, put your faith into action, then march forward. Amen. Praise God. Ano man ang ating kinakaharap sa ngayon, mga kapatid, God is telling us today, are you afraid? March forward. Are you drained in life? March forward. Are you worried in life? March forward. Are you alone in life? March forward. Are you depressed, frustrated, discouraged? March forward. Are you mistreated, misused, and even rejected? March forward. Nasa punto ka na ba ng iyong buhay kung saan parang wala ng ibang paraan? God will make ways for you. Just march forward. Ito ang pinakamalupit sa lahat, mga kapatid. Are you single until now? Alam niyo na siguro ang sagot. Move forward. Forward. Move forward, mga kapatid. Move forward. Ibibigay yan ng Diyos. Huwag tayong magmamadali. Well, mga kapatid, ano man ang ating pinagdadaanan ngayon, kahit pang ating mga papapait na nakaraan, remember this, God designed His children to march forward, to move forward, to keep moving. Life must go on with Christ to have a victorious life. Praise God. Sa ating pagtatapos, at hindi lamang nagtatapos ang ating buhay sa mundong ito, kahit pa dumating yung punto ng katapusan ng ating buhay, ay magpapatuloy pa rin tayo sa Diyos. Amen. Kasama ang Diyos doon sa Kanyang kaharian ng walang hanggan. Amen. Praise God. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magsitayo. March.